Joel Adrian Muros. RG. RG. Catalina Nerina. The third. Alan Atsosenya Baloha. Christopher T. Quiros. Rodney Abelio Libuon po. Ronaldo Malate. Ibes Robertson Bibiliamed. Ismael R. Cabonce. Nelson? De. Tan. Luisito V. Bulan. Versio. Si Tito Besoy. Christian Besoy Montaire. Manuel C. Jr. Ryan O. Marquez. Lahat kami nag-i-start yung nickname namin sa P. Simula sa akin tsaka papunta kay Pandoy. Spanky. Natawag na lang ako ganun dahil sa laro niya. Definitely Bingbing. I don't think he gives me nicknames. I forgot. Yung sa akin, Aaron, tapos Aaron. Ano lang yan? Aaron, yan. Yung kay Precious, Petot eh. Petot. Tapos yung kay Alexis, Tetet. Tetet. Yan, kay Abby, Be lang eh, Be. Be. Yung kuya ko, John Michael, tas yung nickname niya, Wahid. Ang layo, di ba? Pangalan ko na princess, ang random. Kasi pagkapanganak ko pa lang, tinawag lang ako na princess ng lolo ko. Princess na agad yung pangalan ko. Yung sa pangatlo naman, kay Kuya RJ. Kwento ni Mama, minamadali na daw sila sobra ng doktor. Kaya hindi na napag-isipan, 2 letra lang. Pero hindi nawawala yung J sa pangalan namin. Tapos sa akin naman, Owen James. Kwento ni Mama tsaka ni Papa. Sa Korean daw galing yung Owen. Yung pinapanood nila sa TV. Yung Owen na pangalan. Yung isa yung pangatlo, nickname niya talaga, Bulldog. Kasi nung bata kami, sabi-sabi kami lagi kumain. Tapos, nagtataka kami, pag fried chicken, wala na natitirang buto. Yung malaki na kain niya. Achi po, parang panganay po sa mga Chinese po. Ganun. Shing po, hindi ko po alam kung ano meaning po nun, pero lagi na lang po niya sinasabi Shing, ganun po. Like tawag niya po sa akin. Pag tumatawag po siya sa cellphone, Monching. Ako na magsabi kasi madami akong nalalaman. Pagdating sa kanya, ang nickname niya kay Papa, minsan Ses. Tapos minsan naman, babaita talaga. Kasi yan na ni Papa yan kasi lagi siya nasa labas. Nasaan si Babaita? Nasaan na naman si Babaita? Gabi na, di pa umuwi. Tapos yun sa akin naman, Nak lang yung tawag niya sa akin, Nak. Ate. Wala siya binigay na nickname eh. Hindi siya magpanik. Oo, hindi siya bibigay na nickname. Hindi, no? Wala eh. Wala naman. Nickname namin. Kuya. Sorry. Ever since I was little, I can't sit still. So my legs are always open and lagi ako nakabukaka. So ever since I was little, he called me Tikangkang. So lagi daw ako nakatikangkang. Tikongkong. He calls me Tikongkong. So my dad and I growing up, we have these random code names and passwords we like to call it. So one of this would be Yin Yong Rice, Lemon Chicken Rice from Wying. Just the random things that we see on the street. So whenever he calls that, he says that out loud. I know he's calling me. Yung tawag ni Papa kay ate. Uy, huwag sa akin! Wala yun, malalaman Ang din pangit yun. kasi nung anong ko sa'yo, okay pa eh. Tawag kasi kanya ni Papa. No, bata pa lang kami nun. Tawag kanya nun, Negra. Tapos sa kanya okay lang, Weng yung tawag kasi yun naman talaga yung tawag sa kanya. Ken. Pero I just refer as Ken na lang kasi Ken sounds too childish na. Jep. So nakakuha dun sa second name. Kylie. Sa akin, kulit. Kasi sobrang kulit talaga. Tayo kulit. Si Joff, hindi masyadong kasi hindi na napo. Kay ate, Miles Lang. Tapos, Micro, Okrim. Kay Kuya Mature naman, Choy. Tsaka Bonk Choy. Sa akin naman, maraming tawag sa akin eh. Meron tawag sa akin, Aling Mileng. Alam ko, ganun Mukha ka daw kasing Ali. Ako, Lula. Kasi nga, daw, parang matanda akong gumalaw. Meron pa yung isa eh. Meron pa kami isa, nakalimutan ko. Tanod. Lagi siya nasa, nasa corridor. Ako, Inyang.
Ako wala naman eh. Parang ano, Megan. 4 na letra lang pangalan ko. Si B-Boy Calvo. Minsan din Onggoy. Pumunta po ata kaming North EDSA noon nung nag-glitter art kami. Yung ginlitter ko po si SpongeBob, tapos tinulungan ako ni Papa. May pinupuntahan po si Papa, yung basketball po. Tapos ako po lagi niya sinasama kada po may laro siya o kaya magbabasketball po siya doon. Parang minsan po nagde-date po kami ng daddy ko po. Run kami kay Ate Ella. Hulag yung cap shop. Yung cap shop glass. Tapos, basag. Tapos, ikaw nasabi na. Parang pinalo po kami. Natuto akong magbike kasi dati kasi disgrasya ako so binilihan niya ako ng 4 na gulong. Yung una kasi binilihan niya ako 2 gulong, puro disgrasya inaabot kay. Tapos binilihan niya ako ng 4 na gulong, dun muna ako nag-training bago ako natuto sa 2 gulong lang na bike. Sa akin yung nagsiswimming kami sa Batcha. Sumasama, tsaka yung pinsan ko si Strikey, 3 kami lagi. Ako naman, siguro nung elementary, yung may sarili kami sidecar. Nagulat na lang ako, pag after namin ng school, sinundo kami ni Mama tsaka ni Papa. Naka-sidecar na kami. Tapos yun, uwi namin, payabang kami kasi may sidecar na kami. Nasa Pangasinan po silang lahat. Tapos lumuwas po kami dito ni Daddy, nag-computer shop. Pumunta po sa work niya, tapos nag-bonding po. Si Monmon at Ayon po wala pa po ata nun. Tapos si Mami po at saka si Ate umalis po na kami po ni Daddy na iwan sa bahay. Kung ano-ano na po pinagagawa namin. Yung birthday ko po, yung binigyan niya po ako ng pasalubong. Yung bata kami, lagi niya kaming kinikilite. Nagpapatawa siya lagi sa amin. Papa's girl ako, yun. Lagi akong lumalapit kay Papa talaga. Na, kunwari, pag matutulog, ganyan, yayakapin niya ako. Tas, may mga times pa ako na yung dati natatakot ako kasi sobrang dilim. Tas, yumayakap lang ako kay Papa. May nangyaring ganun? May ganun. Meron na. Hindi ko alam na may nangyari. Baka kasi malay mo, hindi totoo pala. Baka, naano ko lang, made up memory lang. Ganun. Dati kasi, nasa table si Papa doon, nag-aano ng trabaho. Tapos hindi ko alam kung si Hana ba yun or ano. Biglang ginanon, biglang hinubaran niya si Papa. Hindi ko alam. Dati talaga. Compared kasi ngayon, dati parang lagi siyang sa amin, inikipaglaro pa. Yung may time na, yung pag tumatayo siya, yung nakatayo kami doon sa paa niya, tapos nagkaganon lang. Yun yung lagi kong naalala na gusto kong gawin pag nandun si Papa. One of the things he likes to do is to buy plants and to take care of them. So before, he would take me with him sa Quezon City Circle where they sell a lot of plants. And I remember just walking beside him while he talks to the plant vendors. One time, Dad went with me to a field trip to Kizuna. And my friends were spending their credit points in a fake McDo because he didn't want me to miss out. He made me spend all of my credits on that. I was crying after that, so he gave me a real 100 after that because I couldn't stop crying. For me, fondest and earliest memory is whenever my dad and I would walk to and from my previous school, Hope Christian High School. And I think that's the first memory that comes to mind because that was the times you were able to talk a lot, talk about what happened in school. And then right at the corner from our house, there's this small sari-sari store that we buy. Every time we would go home, we would buy 1, Cloud9, 2, Panda ball pen, or 3, the Judge bubblegum. Yes. Kwento sa akin ni Mama na bago pa lang sila nun, 2, pinapaalis ko si Tito Besoy. Kasi feeling ko daw parang Ayaw namin kay Tito Besoy. Pinapalayas namin siya sa bahay. Kay Papa naman, nung na-confine ako nung bata ako, pagkalabas ko nung sa hospital nun, parang binigay niya po lahat nung gusto ko.
Napapabili ako ng laruan, ganun. Gusto kong ulam sa gabi. Pinaka hindi ko makakalimutan kasi di ako kumakain ng gulay nung bata ako. So, nung araw na yun yung ulam namin, syempre nag-tantrums ako. Tapos napalo ko na malala. Ayan. Tapos munti ka pa sa mag-away ni mama dahil doon. Dahil lang sa ayaw ko ng gulay. So, yun yung very vivid talaga. Alam ko yung simula pinagalitan hanggang sa pinalo ako. Pag umaalis kami, lagi akong tulog. Siya pala nagbubuhat sa akin nun. Kahit mabigat na ako, siya pa rin nagbubuhat. Hanggang sa akit sa kwarto. Siya. Actually, si Papa na naman siya. Maluwag, pero hindi naman siya sobrang luwag. Naturally, mabait naman si Papa. Pero yun nga, parang alam mo yung pagka mabait, minsan, tas tahimik siya. Alam mo, nakakatakot din pagka gano'n na tahimik yung personality. Tapos pagdating sa pag-aaral, kasi parang kami laging dahil nga halos, in a way, alam mo magkaedad kami. Kasi hindi naman ako kinukuya nito. Nito na lang naman actually. Pagka, mababa yung grades ko, tapos sabihin natin, quiz, ganyan. Tapos siya yung mas mataas, tapos kumababa. Palo agad. Parang mga meron po kasi kaming swimming pool doon po sa taas. Nung nagsiswimming pool po kami, may bigla lang kami po nakitang wasp pa to o Parang bubuyo. ipis. Di lumilipad eh. Parang biyo. Bigla lang namin nakita yung Insect? yung insect na yon. Ang ginawa ni Daddy na ginamit pang shield si B-Boy para lang Tapos kami ni Ella nasa likod ni Dad. Ang lalaki niya na. Dati umaano pa kayo sa akin sa dito ko. Tapos ikaw pa nga, nagsiselos ka pa. Kaya ginaganon din kita. Sabi niya, nagsiselos daw ako. Kaya gusto ko din daw gumanon. Yung pinanganak si Namnam. Tapos si Mama nasa ospital. Tapos dalawa kami ni Papa, magkasama kami. Tapos naalala ko pa yung kinain ko nun, ribis ko na chocolate. Tapos yun, naalala ko, andun kami sa labas, nag-aantay kami kasi si Mama, bawal pumasok. Tapos antay kami, tapos umiiyak si Papa. Tapos syempre umiyak din ako. Tapos, yun, tapos ako malakas ako noon, kaya ako binigyan ng ribis ko. Have I said this to you, Mami? The biggest lasting memory I had of my father was when he was in his deathbed. I remember that day because that was the day he passed away. And it's the biggest regret I'll ever do, because that day I was, instead of inside his room, I was outside at the hallway. And since I didn't want to experience all the, my father's dying. No, I didn't want that. So I just stayed outside and then I was on my tablet. I even remember si Astar Taheco. He came out and patted my shoulder because I'm not sure, he probably didn't think that I heard him, but because I had earphones on. But I did hear him na he said my father passed away na. And I just okay. I pretended that it's okay. Pero when the funeral came over na, when he was lowering down na, I woke up na. So that's the lasting memory I'll have of my dad, because that's the day that I'll regret forever. Siya, supportive, mabait at matapang po. Pag may bully po kami sa school, kinakaharap niya po. Tapos siya po yung nagpapasaya sa amin. Binibilan po kami ng laruan ng bata po kami. Tsaka niyayaya po kami sa SM. Opo, din yung sagot ko kasi siya yung madalas na kumakampi sa akin kapag nag-away kami ni Mami. Yeah. Most definitely, yes. He's that dad that's loving and caring and also kind of scary at the same time. But we're used to it. Just like a simple, we already know he's mad about something. To be honest, he's just the best dad I could get, and yes. Kasi unang-una yung siguro yung pagdating sa humbleness, yung mga masipag, ganyan, sobrang sipag na tatay, ganun. Tapos walang arte sa buhay, so tapos laki sa hirap din, laking probinsya, ganun. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Multitasking talaga siyang tatay, so yun, kaya the best siya bilang papa sa akin.
Kaya tinitingala ko siya bilang tatay. Ako, yes. Kasi yung papa ko, very hardworking siya. Kasi parang sa buong buhay ko, parang minsan lang siya talaga yung nasa bahay. Dati kasi wala pa yan siyang day off eh. Ngayon na lang. So, yun yung araw na nandun siya sa bahay. Kasi siya kahit nga birthday niya, pasok pa yan dati. Pero ngayon naman, nag-leave na siya. Masasabi ko na pipiliin ko pa rin siya kasi kahit New Year's Eve, Christmas Eve, pumapasok yan eh. Alam mo yung parang yung mindset niya talaga is to provide para sa family niya. Ako din, Church, siya din po talaga. Kasi si Papa, siya na po yung tipong batay na mas gugustuhin niya pong unahin muna yung anak niya bago yung sarili niya. Kasi masaya siya kasama. Opo. 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 Kasi po, na-provide niya po yung needs namin. Binibigay niya po yung pagmamahal na deserve po namin. Perfect na po siya sa amin. Di na po namin kailangan na iba pang tatay. Same. Opo, kasi kapag may kailangan kami, binibigay niya agad. Kapag malungkot kami, umiyak kami, tinatanong niya kung bakit, may problema daw ba kami, ganun. Sa akin, yes, pipiliin ko pa rin si Papa. Kahit na kahit mayabang. Kahit na mayabang siya. Siya, caring siya. Mahal niya kami talaga. Oo naman. Ang cringe, no? Pero cringe yung sasabihin ko, pero maalala. Ano Tagalog nun? English na nga lang. I am who I am dahil doon sa kung paano nila ako pinalaki. Yun. Copy and paste. Siya kasi yung kahit nonchalant lang, very patient siya. And nung mga bata pa ako, naalala ko, in-explain niya sa akin yung gospel. Siguro ganun rin. Yung parang hindi ako ganito kung wala si Papa. Parang siguro iba na yung ko. Siguro mas worse ako na pag hindi ko Papa si Papa. Paano daw? Same, medyo similar doon kay Kuya dahil rin, yung character na pinapakita niya sa amin, nagiging siya, role model. Hindi man perfect si Papa, pero pipiliin ko pa rin siya kasi yung character ko, lagi ko talagang nakuha sa kanya. Yes. Apo, Cher. Yes po. Kasi po kasi masaya din pag si Papa yung maging papa namin. Kasi lagi kaming parang binibigyan kami ng mga pagkain, tsaka binibigyan kami ng choice. Kaya gusto ko po. Pag sinasama niya kami siya, may sahod. Kaya marami kami pera palagi sa pagkain. Yes po, kasi yun nga, yung sinabi ni Maisel, may kami, freedom kami. Binibigyan niya din kami ng kalayaan, gawin yung kung ano yung gusto namin. Nag-aaral ka, go. Pag tatrabaho ka, go. Support kita dyan. Even diba, kahit sabi niya, even pag nag-fall ka, balik ka na sa kanya. Pipiliin ko pa rin siya na maging papa kasi kahit yung parents natin, first time na ranasan yung mga nararanasan nila. 100% because he shows us genuine love and care, and he tries to set a good example of a father that he never really had growing up. Yes, because I can think of a more perfect dad for the three of us and a husband for my mom. When my mom got sick, he was really present for my mom, and he's very present and intentional to the three of us. I would still choose my dad because I think one of our love languages is teasing each other. So sometimes, I'm very stressed with my schoolwork. He will just tell me na ang laki daw ng paa ko, or pangit daw ng mukha ko pag nag-work. And as a joke in return, I pretend na I say an insult back na laki ng ilong niya or something. So I would always choose him kasi he always makes sure that I have a smile on my face. Sila ulit. Kasi sila yung unang lalaki na nagmahal sa akin. Hindi ako maiiyak. Guro, para sa akin, hindi. Ayoko.
Kasi nalaman ko yung past ni mama kung paano sila nag-iwalay ni Papa. Kumbaga ayoko masaktan ulit si mama. Iniisip ko lang yung kalagayan ni mama kung ibabalik ako. Di naman umiiyak. I just hope na lang that he's happy. Wala lang, maybe just, hopefully, he just smiles at the achievements I've silently accomplished. Well, it's not a perfect family, not a perfect father, but in its own way, it's perfection na. And I think I wouldn't have it any other way, because if it was a different father, it could always be, I don't know, a different outcome. But I think this one is for the best because I'm living in it right now. Okay ko ba yung nag-i-interview? Palit tayo. Pero palit kaya. Oo. 100% oo. Yung nakagraduate ako ng senior high. Lalo na yung tay. Siguro yung nagkaroon ako ng medal. Kasi ayun yung promise ko sa kanya na kahit anong mangyari, ayun nga, kahit pinapagalitan ako ni mama, yung promise ko sa kanya is, ayun, makapagtapos ako ng pag-aaral. Ayun yung gusto kong pinaka-pagyayabang ko sa kanya na, ayun, nakatapos ako ng senior high na may medal ako. Madami actually. Siguro lang, yung siguro kung paano siguro humingi ng advice, pati ipaalam na nag-propose ako kay Angie. Siyempre yung kasal. Kasi I think karamihan naman, siyempre lahat gusto na yun kasi yung biggest moment mo sa life eh. Na sana siyempre gusto mo present even din siya. Yun yung pinakauna siguro. Tapos siyempre pangalawa yung as you grow old, parang gusto ko rin matanong sa kanya sa edad niya yun, ano yung mga na-experiences niya. Pwede niyang ibigay sa akin sa lesson. For me to, syempre, to lead si Joy, even syempre mga kapatid ko. Tapos siguro yung pangatlo, yung it may sound simple, pero kasi achievement kasi sa akin yung nagkaroon kami ng sasakyan. Kasi ever since, kasi yun yung parang bonding namin ni Papay. Na every time na pag nagtatrabaho siya, kasi madalas kasama niya ako sa trabaho. So even yung pagpapark, kung saan kami pupunta, yung mga maliliit na details sa sasakyan, tinuturo niya yun sa akin. Kaya I think yun yung isa sa mga biggest na influence sa amin, yung talagang love niya sa sasakyan. So I think mag-agree naman sila lahat. By God's grace, binigyan na kami ng sasakyan. Enjoy, hindi lang naman syempre para yun sa amin dalawa. Kasi hindi siya po talaga para yun sa amin. Kaya pinili ko na maluwag para kasya kami lahat as much as possible. Parang kung meron man akong gustong i-brag sa kanya, yun talaga. Itong pinaka-latest yung pagkakaroon sa sakit. Yun din, connected din sa sagot nila, syempre, yung sa wedding nga. As nag-iisang babae sa family, sa aming magkakapatid. I think yun yung one of my biggest dreams na ma-walk ako ng tatay ko sa aisle. Siyempre, daddy's princess ako eh. Siyempre, yung makita niya na I'm with someone na alam niyang kaya kong alagaan, kaya kong i-lead, tsaka sigurado siyang hindi ako papabayaan. Siyempre, nakita na ng tatay ko na nasaktan ako, umiyak ako, ng mga bata pa ako, pero para makita, maabutan niya na merong lalaki na yung tinanggap ako, mahal yung pamilya ko. Yun yung mga isa sa talagang dream na mahook ako ng tatay ko sa akin. Ako yung yung tawa niya, Lahat sila nanay. Ipapakita ko lahat ng collection ng sapatos niya. Pati yung ML account niya papakita ko. Ipapakita ko po sa kanya yung pictures namin po. Gagawin ulit namin yung mga ginagawa niya dati sa amin.
Yung katulad ng pagbabanding, ganun. I would tell him that he was like the tip of our family, and without him, we would fall apart. Yeah, that's it. Yung mga times po na nag-bonding kami, papaalala ko po yun sa kanya. Lalo na po yung ML na inasar-asar niya po ako. Baka matandaan niya po. Yung ano naman po yung sa akin, yung mga stuffed toys po namin, bili niya po yun lahat. Yung sa akin naman din po, yung pagregalo niya po sa akin ng birthday ko po. Lahat, lagi po. Binibigyan niya po ako lagi ng mga presents. Madami kasi, so isa na yung yung katulad na yung sinabi ko kanina, yung may sidecar kami. Kasi parang isa yun sa mga memories namin na masasaya. So, ipapaalala ko yun sa kanya na yung memories namin sa sidecar, yung inaabangan niya kami, 11:30 pa lang, nandun na yan sa labas. Papasok kami, ganyan. And kasi yung parang masasayang memories. Kasi pag bata ka, pag may parang mga ganun, parang mayaman ka na, ganun. Parang kasi kotse yun sa amin nun eh. Kaya yun, papaalala ko sa kanya yun. Gusto kong paalala po sa kanya yun kasi nung tuwing recognition tsaka graduation ko po kasi talaga, si mama po yung umaatin sa akin. Tapos nagulat po ako nun. Ngayon, nakaraang taon po yun. Nagulat po ako, tapos na si papa po yung umakyat sa stage. Kaya nagulat po ako. Tapos yung po talaga kasi, napapaalala ko sa kanya. Yung memories po namin, lalo na po yung nag-family picture po kami. Ayun po yung gusto kong paalala sa kanya. Kasi si Papa, konti lang yung mga pictures niyan. Madalang lang siya magpakita sa pictures. Ayaw niya talaga pinipicturean siya. So kung ipapaalala namin sa kanya na kung paano siya naging tatay sa amin, kukwentuhan namin siya about sa mga nangyari sa amin, paano niya kami inalagaan, paano siya nag-provide sa amin, paano niya kami pinag-aral, gano'n. Ako naman kakantaan ko siya ng mga kanta niya. Kasi mahilig si Papa, di ba, magbigay? Kabisado na nga namin yung mga kanta. Paulit-ulit. Paulit-ulit kasi yung kanta niya. For me, I'd learn to whistle because whenever he's with us, he always has a tune. He always whistles a specific song, and I don't know how to whistle. So if I learned how to do that and I did it in front of him, he would probably remember all the times he was with us. Me through pictures. For the three of us and even for my mom, our childhood was very well documented by our dad because he loves taking pictures. So even the very first star I got from preschool when I started school was well kept in an album. So if he ever lost his memory, I would show him all the pictures he took of us and of our family, just to let him see how good of a dad he was to us. I would show him a lot of the 80s music videos because a lot of the times when we're free, we like to binge watch like Michael Jackson, the Police, and he would always share stories of when he was younger to us. And then he would parallel it to our childhood. So maybe if I shared like memories of music and my childhood with him, then he'd remember his. Kasi si Papa mahilig kumanta eh. Favorite song niya na naalala ko yung, End of the Road. Palagi niya yung kinakanta bago siya umalis dito sa Tondo. Kung mawawalan man siya ng memory, kakantahan ko siya nun para maalala niya. Papaalala ko dun. Paglalaro ng basketball kasi siya nagturo sa akin maglaro. Kay Tito Besoy, sa ML. Kasi ako naman nagturo kanya mag-ML. Ang pinakamasakit siguro sa akin yung ni isang beses hindi ko narinig sa kanya na parang di niya ako kilala ganun. Kasi dun di ko alam kung tama ba yun na nakakaramdam din ako ng inggit syempre. Dahil sila kuya, ganun, na kilala siya ni Papa, ganun. And ako, hindi ko narinig na tawagin niya ang anak, ganun. And even though sa pangalan ko, ganun. Ayun din yung until now na masakit para sa akin dahil ayun yung pinaka-hinihiling ko na matawag niya bilang anak, ganun. And kapag nakapag-kwentuhan kami, ganun. Parang ayun yung laging sinasabi na, ako to si Jop, ganun. Bunso mo, ganun.
Kasi ang alam niya kasing bunso si Kuya Jan. So yun yung way ko para maalala niya na, or alam niya na ako yung bunso. Anak niya. Siguro may mga few times lang na during those moments na hindi na okay yung memory ni Papa. Yung in-explain ko sa kanya bakit ako mag-abroad. Siguro din, because of our faith, for yung moment na yun, for some reason, nalala niya kung sino ako. Tinanong niya ako, ba't ko daw gagawin yun? Tapos in-explain ko nga sa kanya. Tapos parang, syempre dahil di siya aware na meron siyang condition, tataka siya, bakit siya may sakit? Ganun. So, syempre, in-explain ko sa pinakamadaling way kasi mahihirapan na sa state niya na yun na maintindihan niya pa pag masyadong in-expound pa yung situation. So, ayun, doon din na nasabi ni Papa sa akin na mag-iingat ka, doon lagi niya sinasabi. Tapos, yun, doon din yung parang moment din na yun na naalala niya na birthday ko. So, nagulat ako na binati niya ako ng happy birthday. So, yun yung moment na hindi ko makakalimutan kahit nandoon na siya sa talagang last stage ng memory niya, as in wala na talaga. So, yun yung pinaka nag-engrave talaga sa mind ko. And parang may time na na dumating yung best friend niya, si Tito Dante, yung ninong ni Kuya. Tinanong niya si Papa. Pero medyo pa nakakaalala pa si Papa. Tinanong niya, sino nagpapaligo sa'yo? Sabi niya, yung anak ko. Pero di niya mabanggit yung name ko, pero yung anak, yun yung tumatak sa akin. Kasi kahit nawawala na yung memories niya, anak pa rin tawag niya sa akin. Nagawa ko atang 3 beses sa kanya. Siyempre bukod sa paliguan kasi kasuhin ni Jan si Papa, tapos si Kale sa abroad. Ako from time to time tinutulungan ko rin siya. May mga areas nga kami na umaalis din kami kasi pupunta kami dun sa kapatid niya. Somehow para lang siyempre makita nila kung kamusta na si Papa. Kasi kami mga Aquino, may clan kami pero parang hindi kami ganung sobrang close. So kailangan pa silang puntahan. So may mga times yun pagka kami dalawa, lagi kong nasa mind na. Kasi syempre dahil nakakalimot na siya, gusto ko ipaalala sa kanya yung itsura niya. So every time na maalis kami, tapos siya maligo, ini-make sure ko na makita niya yung sarili niya sa salamin. Para makita niya kung sino siya. Nakasama niya ako. Kaya kung meron man akong gustong ipaalala kay Papa, yun siguro yung ako yung paano nagtatry sa kanya na makilala niya kung sino siya. I guess I'll remind him na lang the day that I sustained an injury in my foot, which rendered me disabled for like a few weeks. Diba you remember, Mami? I had this cut on my foot, which was close to my heel, which according to the doctor, I was very lucky that it didn't strike slightly upper. Kasi if it did, I would have been disabled na talaga forever. So during the days where I really couldn't walk on my own, where I had to use a stick, instead of using a stick kasi I think it was too expensive to rent one, so my dad would just walk me every day, even going to school. Papapuntahin ko po dito sa church kasi dito po kasi mostly may memories din po si Dad. Sobra. Siguro 100%. Sobra din po dahil madami na po siyang nagawa para sa akin. Kasi po, pinoprotect kami lahat.
Kasing mahal ko po siya kung gano'n niya ako kamahal. Siyempre, mahal na mahal. On a scale of 1 to 10, 1,000 kamahal. Sobra-sobra. Hindi ko ipagpapalit yun sa kahit na sino. 100% sure. 10/10 daw. 10/10 daw. Hindi yun masusukat talaga. Yan, immeasurable. Basta hindi masusukat. yun na yun. Period. Mahal na mahal kasi yan yung may time na na sa bahay namin pinagtanggol ko na talaga siya kasi maraming sa kanya, maraming nagagalit nga sa medyo attitude niya na hindi nagugustuhan. Pero naman, kumbaga opposite sa amin na di nila maintindihan na naiintindihan namin. Kaya yun, ako na yung nagkonfronta na wag nyo ganinin si Papa, ganyan, na ako yung dahil ganyan naman talaga yung ugali niya, bali kami yung nakakilala sa kanya, kaya di nyo dapat siya pagsalitaan ng masama. So ako yung nagtatanggol sa kanya, sa lahat ng bagay. I love him infinity out of infinite. Yeah. Hi, Dad. My message is I love you so much. And you're the best dad ever. If I were to be reborn, I would choose you every single time. How much I love him is what she said, but instead to the Milky Way. And here's my message. Hi, Dad. If you're seeing this, I'm probably on the TV. You're not, but I wanted to say a message for you. Thank you for being the greatest dad ever. Thank you for helping me with crafts, even though you did most of the work. Thank you for cooking us meals. Thank you for everything. Thank you for working hard, and thank you for almost everything. Thank you. This is the reason we are here speaking to you now, and this was my message. Yay! 10 out of 10. 101%. Ay, magpadalo. Ikaw na. Kung i-rate po, siguro po 100/100 po. Buong heart ko po. Sobra. Ako infinity. Mahal na mahal ko si Papa kasi siya yung nag-alaga sa amin simula ng bata at nagpalaki sa amin ng ganito. Iyak na naman siya. Meditation siya, prepared siya. Super. 100%. I love you 3,000. Ala, okay. Hindi wag. Erase that. Cut niya yan. Ang cringe daw. Sasabihin ko pa ba? Charot. Oo naman. Parang gano'n lang kamahal. Hindi ko makakompute yun. Ano na lang. Tawag dun. Balik dun sa yung sa isang question na kung gaano ko siya kamahal, gagawin ko lahat para maalala niya kami. Yun. Charot. Siyempre, di ko mapaliwanag kung gaano ko sila kamahal kasi nga tatay ko sila, gano'n. Siyempre, grateful din ako kay Lord, sa kanilang dalawa, tsaka thankful ako na dalawa yung papa ko na may nagmamahal sa akin. Hindi lang isa, dalawa, sobra-sobra pa. Ikaw? Ako din, Cher. Well, di ko masasabing mas mahal kong ganito si Papa ganun. Kasi kahit yung isa na si Papa, totoo kong Papa, kahit malayo sa amin, nararamdaman ko pa din yung pagmamahal niya sa amin. Uy! Di po ito ako nangyayari. Ay, hindi ba pala? Tito Besoy naman, ganun din. Kasi isa din siya sa nagpapaaral sa amin. Ayun lang, Cher. Laging busog. I miss him time to time because there are times where I struggle. So I would think of him and think of what would Papa do if he was still here? Like what kind of advice would he give to me? Because I don't really talk to anyone. I like doing things or like challenge or overcoming my challenges alone. So I always end up being deep in thought and end up like thinking of my Papa, if like what would he do if he was here.
And I try to think in that perspective. So I guess, yeah, I do miss him every day. And then once a year, I mourn for my papa silently. In my bedroom, I just cry sometimes. So I guess how much I love him, despite being so rebellious during his time when he was alive. I think, like, looking back now, I think I also regret that, actually, that was probably my impression of him before he passed away, that I was just a rebellious kid. No, I love him, like 100%. And I would multiply that tenfold if I could. How I miss him is also 100%. Di mo naman masusukat kung gaano namin kamahal yung tatay namin. Kasi, yung lahat ng sacrifices ng tatay namin para magkaroon kami ng buhay na madali, na masaya, gano'n. Hindi siya nag-atubili na gawin kung ano man yung mga kailangan niyang gawin, i-sacrifice para lang ibigay sa amin yung buhay niya. So, hindi ko rin ma-explain kung hanggang saan yung kung gaano namin siya kamahal. Sobra as in. Na hanggang ngayon, sa lahat ng desisyon namin sa buhay, kasama pa din. Kahit pag nag-uusap kami magkakapatid, lagi yun, tsaka yun, si Kuya, nire-remind niya sa amin na proud si Papa sa amin, ganun. So, dun sa mga achievements namin sa isa't isa, I believe dun nakikita ni Papa na kumbaga, nandoon yung pagmamahalan namin bilang magkakapatid. Yung meron kami ngayon as magkakapatid, yun din yung nagpapakita na kung gaano namin kamahal si Papa. Siyempre, si Mama na din. Parang hindi na kailangan tanongin kasi sobra talaga. Kasi alam namin kahit maiksi lang yung buhay niya, how we wish na sana mas mahaba. Ako, as much as possible, tinatry ko kasing alalahanin yung mga tinuturo niya, yung wisdom niya. Kasi for sure yun yung paraan niya na pagpapakita na pagmamahal din towards sa yun, niyayakap ko yun as much as I can. Siyempre para din sa asawa ko, and even sa mga kapatid ko. Siyempre, I'm not Papa, hindi ako si Jeff, pero as much as I can, kung ano man yung wisdom niya, yung mga teachings niya towards sa akin, as much as I can, pinapasa ko sa kanya. Walang degree, wala talaga siya immeasurable. Aming pagmamahal kay Papa. Kung pwede nga bumalik si Papa. Kahit anong season ng life natin, we wish kasama natin siya. Kahit glimpse lang. Kasi we really admire si Papa. Yung tindig niya, even yung pag umuwi siya, kalinsinas na susi niya, yung sapatos niya, alam namin kung dumarating siya. Walang degree, baga hindi mo masukat kung gaano kamahal na si Papa. Siguro yung pagmamahal na binigay ni Papa para sa amin, yung baga napunta rin sa amin kung hindi man na masyadong naranasan ni Job yung love na naranasan namin ni Papa. Baga kami na lang. Yung kami na lang magpaparanas nun. Na-influence din sa amin ni Papa yung sa pagtugtog, sa music, yung Michael Jackson, mga ganyan. Yan, siguro sa akin ganun din. Sinabi nila ate, nila kuya, na walang degree. Kahit na sobrang saglit lang na nakasama ko si Papa, ganun. Sobrang naramdaman ko din yung pagmamahal niya. Kasi, ayun nga, nung bata pa ako, ganun, siya yung nakasama ko sa bahay kapag uwi ako galing school, ganun. Pag nagkwentuhan kami, kahit hindi niya alam yung nangyayari, masaya ako dahil, ayun, tumatawa siya, ngumingiti siya. Sabi niya na maganda daw yung ginagawa ko ngayon. Hiling ko rin sana na, nung lumalaki na ako, may times na sinasabi ko rin kung gaano ko siya kamahal, ganun. And andun naman yung earn ni Papa, ganun, sa bahay. Pag ako lang mag-isa sa bahay, ganun, sinasabi ko na,
pa, ganito, malaki na ako, ganyan. Na, ayun, syempre, sana ganun, proud ka sa akin, ganun. Kasi, wala naman sila ate, kuya, para, ayun, ganun din. And ang kahit ano na, magkaroon kami ng kamustahan ni Papa, ganun. Na, kamusta ka pa, ganun. Sobrang miss na kita, ganun. Kasi, ayun, syempre, lumalaki naman na ako. Ang muling kita ko sa kanya, syempre, yung sakit sa kanya dahil may sakit na siya, ganun. Na hindi ko siya nakita nung malakas pa siya. Very, very, very much. I don't tell him very often, but I have a genuine love for him that I often express more through the way I talk to him or do things for him. I really love my dad a lot. I'm gonna cry. I really love my dad a lot because I'm not the most perfect daughter, but he always makes sure na after like papagalitan ako, usually the following day, he's very sweet to me and he always makes me feel na no matter what I do or no matter what happens, like he still loves me and I'm still his daughter. I love my dad very much and more than words can ever explain or more than words can ever make everyone understand. Thank you, Daddy, because you had a very rough childhood and you had a very rough childhood and there were a lot of things that happened that you wish that didn't happen. But thank you for giving us such a wonderful life along with Mommy. Love you, Dad. Happy Father's Day! Happy Father's Day. Happy Father's Day pa. Thank you sa lahat ng pag-aarugang ginawa mo sa amin at saka thank you rin sa pagpapalamon sa amin magkapatid. I love you, Papa. Pag lumaki na ako, kapag nagtatrabaho ako, tapos nakuha ko na yung salary ko, bibili ako ng diamond sa ML, tapos iinggitin ko din si Papa. Sana po magkaroon po si Papa ng masayang Father's Day at sana po ilibre niya po kami sa SM ngayon. God bless po, Papa. Mahal na mahal ko sa Papa bilang tatay kasi ano siya sa lahat kasi ginawa niya na sinacrifice niya na yung lahat. Simula nung bata ko hanggang ngayon na nakapagtapos ako ng pag-aaral. So, yun, bali ngayong nakapagtapos ako ng pag-aaral, nakagraduate ako, sinusuklihan ko lang din yung ginawa ni Papa. Doon ko na-realize yung sacrifice na ginawa niya. So ngayon, bilang breadwinner, yung pinagdadaanan niya before, pinagdadaanan ko na rin. Pero wala pa ako sa 100%, wala pa ako sa kalahati. So, bibigay ko yung best ko. Kahit matanda na siya, ako pa rin yung mag-aalaga sa kanya. Sana sumunod ka na kasi mas matigas na yung ulo ng mga magulang ngayon eh. Kaysa sa mga anak. Stay healthy and sana mas matagal ka pa namin makasama. Cher? Ano siya, Cher? Ano pa? Alagaan niya yung sarili niya. Para tulad nga ng sabi ni ate, para maparanas naman namin yung pinaparanas niya sa amin. Parang sila naman yung maprovidean namin. Magpakatatag ka, sana ingatan ka ni Lord sa kahit yung mga travels mo, sana safe kang dumating at saka wag mong kalimutan pasalubong namin. Ganon din po, safe travels po. Tapos po, sana po, wag niya na po ipagmayabang pag natatalo po kami sa ML. Kapag umaalis po si Papa ko, sana po pinipraise po namin siya kay God. Tapos sana din po safe travel din po siya. Pa, kung napapanood mo man to, mahal na mahal ka namin kahit na mag-away tayo pag hindi naman lagi. Kahit na mag-away tayo minsan, mahal na mahal ka namin and thank you for providing yung mga needs namin, yung mga luho namin. Ayun. And thank you for guiding us sa paglaki namin pa and mahal na mahal ka namin. I love you pa.
Happy Father's Day. Please be nonchalant. Thank you. Stay nonchalant. Nag-opposite. Papa, be strong. Ay! Parang cringe. Sorry. Happy Father's Day, Papa. Thank you sa lahat ng pagtuturo mo sa amin. We love you. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa. Ayun, thank you lang sa lahat. Kahit di ko pinapakita, kahit hala! Ayun, hindi ko man sinasabi na mahal kita, pero at the bottom of my heart, hala! Baliw! Parang baliw. Ayun, mahal na mahal kita. Happy Father's Day pa, sana magkasama ulit tayo sa bakasyon. Hintayin mo ako pagbalik ko. Mas matangkad ako sa'yo. Kay Tito Beso, Happy Father's Day, Tito. Thank you kasi nandiyan ka para kay Mama, para sa amin. Thank you kasi hindi ka nagsasawa sa amin kahit malapit na. Siguro. Ayun lang. Mahal ko kayong dalawa. Kay Papa. Ayun ko nung kay Papa. Happy Father's Day pala pa. Siyempre, miss ko na kayo. Lalo na dyan sa Tingin ka dun, no? bagong, dyan sa summer. Sana makapunta na kami dyan. Nandun ba yung camera? Sana makapunta na kami dyan. At magsama-sama na ulit tayo. And kay Tito Bessie naman, thank you to. Dahil di ka din nagsasawa sa akin kahit sobrang tigas ng ulo ko. Sana po magkaroon ka po ng happy life. Sana din po na matulad din po ako sa'yo. Happy Father's Day, Daddy! Happy Father's Day pa. At maraming salamat sa mga binigay niyo sa amin. At maraming salamat din na inilagaan niyo din kami. At mahal na mahal kita. Ayun lang. Happy Father's Day pa. I love you. Hi pa! Paano mo na nahanap tong video na to? Hindi ka na nagpapaturo, joke. Happy Father's Day. And mahal na mahal kita. And I pray na magkaroon ka pa ng good health and magkaroon pa tayo ng madaming memories together. Hi, Pa. Hala! Yung Papa lang nanginginig na. Hello, Papa. Happy Father's Day. I pray na i-reveal ni God sa'yo kung sino talaga siya. And magkaroon ka ng faith na walang makakabali. Makilala mo talaga si Jesus Christ sa buhay mo. And i-reveal sa'yo ni God yun. And also, pangarap ko na magkaroon tayo ng household na save tayong lahat. Ayun talaga yung prayer ng heart ko. Lahat tayo sama-sama sa heaven someday. Papa, I love you more than you or I or anyone else could imagine. Love that I am unable to express through action and through words. But just please know that I do love you more than I could ever imagine. And I pray that I get to meet you in heaven one day and tell you there again and again that you're the best dad that I've ever had in my life, even though it was only 11 years. Yeah. I think that's the message I'll give him.